my YouTube channel! So for today's video mga Mars, ay ipapakita ko sa inyo ang tamang gamit ng let, make, and help. So sa vlog na to ay pag-uusapan natin ang proper way ng paggamit ng salitang help, let, and make. So alam naman natin na sa English, paiba-iba yung rules, lalo na sa mga verb form. So ngayon, i-discuss ko ang simple way ng paggamit ng mga salitang yun para hindi tayo malito. Karamihan sa atin, mapapaisip, ang simple lang naman ng salitang ito, make, let, help. Bakit kailangan pang ayusin? Kasi nga, may rules siya. Kapag hindi mo nasunod yung rules, mali na agad yung pangungusap mo. Mali na agad yung pag-construct mo ng sentence. So ngayon, pag-uusapan natin yan. Kung ano ba yung proper way ng paggamit ng verb kapag ginagamit natin ang salitang let, make, and help. So kapag gumagamit tayo nitong tatlo, dapat yung verb na ating gagamitin ay nasa base form. Kahit ito ay singular at saka plural. So halimbawa, meron tayo ditong let. Halimbawa, meron tayong let dito. So, akala natin, pag halimbawa, let her cry. So, ang mindset natin, kasi si her dito ay singular. So, sa subject-verb agreement, kapag singular ang ating noun, dapat ang verb ay may S. But then, dahil gumamit tayo ng let, so dapat ang ating cry dito ay hindi cries. Alright? So kapag gumagamit kasi tayo ng let, ang verb na kanyang kasunod ay dapat nasa base form. So ganun din yung make. So ang make din, ganun din ang kanyang rules. So kapag gumagamit tayo ng make, ang nakasunod niya dapat na verb ay nasa base form. Halimbawa, make him speak. Make him speak. Di ba gumamit tayo ng make? Pero yung him natin dito ay singular. So dapat, ang mindset natin, dapat may S to dito kasi singular ang ating noun. Since gumamit po tayo ng make, mananatiling nasa base form ang ating verb. Kasi kapag mag-make ka, yun sa rules, kapag gumamit ka ng make, nasa base form dapat ang verb. So dapat make him speak. Hindi, make him speak without S yung speak natin. Kasi nga, nasa base form. So ganun din yung word na help. Halimbawa, help me carry. Hindi naman natin pwedeng sabihin, help me carries. Kakatawa naman yun, di ba? Pwede din natin sabihin na, hindi din natin pwedeng sabihin na, let her goes. Dapat let her go, di ba? Or let me borrow. Hindi naman pwedeng sabihin na, let me borrow. So, yan po ang tamang pag-construct ng sentences kapag gumagamit tayo ng make, let, at saka help. Dapat nasa base form po siya. Hindi naman natin pwedeng sabihin, make him pay for his sin. So, dapat make him pay for his sin. Diba? So, nasa base form lagi yung verb kapag gumagamit tayo ng make, let, and help. Okay? So, yun lang. Para next time, hindi po tayo magkamali kasi ang mindset talaga natin pag subject-verb agreement, dapat yung verb nag-a-agree doon sa ating subject. Pero hindi po siya ganun sa ating, sa word na yon. Di ba kasi kasi yung rules ng English, sobrang nakakalito siya. Parang ang dami niyang rules, kaya nahihirapan na tayong i-process kung ano ba talaga yung tama. So may kanya-kanyang rules, yun po ang nagpapahirap sa English kasi iba-iba yung rules. So ayun na nga Mars, kung nagustuhan mo ang channel na to, don't forget to like and subscribe and pakihit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa bago kong mga videos. So thank you so much for watching!